Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon ng kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Bakit parang mas mahal nang tumira sa Japan sa ngayon? Mga bayaring dapat paghandaan ng mga Pilipino sa Japan ngayong 2026. Napapansin ba niyo na kahit nagtatrabaho tayo sa Japan at may regular na sweldo, parang mas mabilis pa rin nauubos ang pera? Hindi lang ito dahil sa pagkain o pamimili. Maraming regular na bayarin at deductions na kailangang paghandaan ng mga foreign residents sa Japan. Kaya pag-uusapan natin ang mga pangunahing gastusin na dapat alam ng mga Pilipino sa Japan ngayong 2026. Una, ang housing o tirahan. Bukod sa buwanang renta, may mga gastusin tulad ng electricity, gas, tubig, internet, at iba pang housing-related expenses. Sa ibang apartment, kailangan din paghandaan ang renewal fee, management fee, o iba pang singil depende sa kontrata. Kaya bago kumuha ng apartment, hindi sapat na itanong kung magkano ang monthly rent. Mas magandang alamin ang kabuuang gastos kada buwan at pati ang mga one-time payment. Ikalawa, taxes o mga buwis. Dalawa sa mga importanteng dapat malaman ay income tax at resident tax. Ang income tax ay karaniwang kinakaltas sa sweldo at maraming empleyado ang naaayos ito sa pamamagitan ng year-end adjustment. Samantala, ang Juminsay ay local tax na nakadepende sa income at sa municipality kung saan ka nakatira. Para sa maraming salary earners, maaari itong ibawas direkta sa sweldo. Kaya may mga pagkakataon na akala natin malaki ang sweldo. Pero kapag dumating na ang iba't ibang deductions, mas maliit pala ang aktual na natatanggap. Ikatlo, health insurance at social insurance. Para sa mga empleyadong covered ng Shakay Hoken, may mga contribution para sa health insurance at pension na karaniwang ibinabawas sa sweldo. Para naman sa mga nasa National Health Insurance, ang bayad ay maaaring direktang singilin ng municipality. Mahalagang huwag baliwalain ang mga notice tungkol sa insurance dahil hindi ibig sabihin na foreigner ka ay exempted ka na sa mga obligasyong ito. Ikaapat, Nenkin o pension. Isa ring itong regular na kontribusyon para sa maraming nagtatrabaho sa Japan. Kaya kapag tinitingnan natin ang payslip at nakikita natin na malaki ang kabuuang deductions, bahagi nito ay maaaring pension contribution. At tandaan, ang Nenkin ay hindi simpleng tax lamang. Ito ay bahagi ng Japanese Social Security System at may iba't ibang rules depende sa iyong status at contribution history. Ikalima, ang transportasyon. Kung gumagamit ka ng train o bus araw-araw, malaking bahagi rin ng budget ang transportasyon. Kung may sariling sasakyan naman, mas marami pang kailangang paghandaan. Gasolina, parking, insurance, shaken, maintenance at iba pang car-related expenses. Kaya minsan, kahit mura ang sweldo ng pamasahe sa isang biyahe, kapag araw-araw itong ginagamit, malaki rin ang total sa isang buwan. Ika-anim, communication expenses. Kasama rito ang cellphone, internet, at minsan pati iba't ibang subscriptions. Maliit man tignan ang 1,000 yen o 2,000 yen na monthly subscription, kapag marami kang ganito, pwede itong maging malaking gastos sa loob ng isang taon. Kaya magandang regular na tignan kung alin talaga ang ginagamit at alin ang pwedeng kanselahin. Ikapito, immigration at document-related expenses. Para sa mga foreign residents, may mga gastusin din na may kinalaman sa immigration procedures, documents, translations, certificates,
at iba pang applications. At dahil nagbabago ang ilang government fees at procedures, hindi magandang umasa sa lumang impormasyon na nakita natin online ilang taon na ang nakaraan. Mas ligtas na i-check ang latest official information bago mag-apply. At panghuli, ang mga gastusing hindi natin napapansin. Ito ang tinatawag kong silent expenses. Halimbawa, convenience store, purchases, pagkain sa labas, online shopping, delivery fees, remittance charges, gifts sa Pilipinas at mga biglaang gastos. Hindi natin napapansin ang 500 yen o 1,000 yen kada araw. Pero kapag pinagsama-sama sa loob ng isang buwan, pwedeng umabot sa malaking halaga. Kaya ano ang dapat gawin? Simple lang. Bago sabihin na maliit ang sweldo ko, tignan muna natin kung saan talaga napupunta ang pera. Gumawa ng simpleng listahan ng rent plus utilities plus taxes plus insurance plus pension plus transportation plus food plus phone plus remittance at plus personal expenses. Kung nakita natin ang buong picture, mas madali nating malalaman kung saan pwedeng magtipid. Isa pang mahalagang paalala, huwag ikumpara ang net salary ng isang tao sa gross salary ng iba. Magkaiba ang sitwasyon ng bawat worker, depende sa sweldo, municipality, insurance, family status, deductions at iba pang factors. Sa pangkalahatan, ang pagtatrabaho sa Japan ay malaking opportunity para sa maraming Pilipino. Pero hindi sapat na alam natin kung magkano ang sweldo. Mas mahalaga ring alam natin kung magkano ang totoong natitira pagkatapos ng lahat ng bayarin. Kaya kung nasa Japan ka ngayon, huwag lang itanong kung magkano ang sweldo. Ang mas magandang tanong ay pagkatapos ng lahat ng deductions at gastos, magkano talaga ang natitira sa bawat buwan. Dahil doon natin malalaman kung sapat ba ang ating income at kung kailangan na nating ayusin ang ating budget. Disclaimer lamang po, ang report na ito ay para sa general information lamang. Ang halaga ng taxes, insurance, pension, rent at iba pang gastusin ay maaaring mag-iba depende sa income employment status, municipality, family situations, at iba pang circumstances. Para sa aktual na halaga at kasalukuyang rules, palaging i-check ang notice mula sa inyong employer, sa city or municipal office, at official Japanese government agencies. Ang lahat ng impormasyong ito ay ibinahagi para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. At sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.